Magkano ang nagastos ko sa pagpapalibing sa Pilipinas ngayong 2024? Ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay ang aking karanasan sa pag-aasikaso sa pagpapalibing ng aking yumaong mahal sa buhay habang ako ay naandito sa abroad. Ito ay naganap sa kasagsagan ng tag-init ng buwan ng Abril na umaabot sa 37 hanggang 39 degrees sa Kamaynilaan. At dahil sa alinsangan o humidity level ay halos 49 to 50 degrees ang pakiramdam na sa katawan. Impyerno ang init ng panahon na nananalasa sa Pilipinas. Kabilaan ang daing ng mga mamamayang Pilipino. At madalas din ang mahigpit na paalaala ng mga kinauukulan na mag-ingat sa heat stroke, dehydration, at iba pang mga komplikasyon sa kalusugan na pwedeng idulot ng sobrang init ng panahon. Ang pagpanaw ng isang mahal sa buhay ay isang napakalungkot na pangyayari. At kahit na gaano kalakas ang loob mo at anumang paghahanda ang gawin, ay hindi pa rin makakatakas ng lubos sa hindi inaasahang mga alalahanin dulot ng ganitong mga trahedya sa buhay. Dahil sa ang aking mga magulang ay nasa 90s na, kahit paano ay pinaghandaan ko na ang ganitong natural na mangyayari sa lahat ng may buhay sa mundo. Tayong mga tao ay mortal at lahat ng buhay ay may katapusan. Kanya-kanya tayo lahat ng paraan kung paano natin ipapahayag ang ating kapighatian sa pagkawala ng ating mahal sa buhay. At dahil nga sa kagustuhan kong maipalibing ng maayos at inalala ko na rin ang magiging kalagayan ng aking mga kapamilya at mga makikirami sa sitwasyon, ay aking ibabahagi kung magkano ang naging resulta ng aking mga desisyon. At dahil iba-iba ang kalagayan natin sa buhay at ang ating lokasyon sa Pilipinas, ay iba-iba din ang siguradong paraan natin sa pagharap sa ganitong mga pagbabagong kaganapan sa ating buhay. Dahil sa aming tahanan pumanaw ang aming magulang, ay wala na kaming pinagbayaran pa sa ospital. Kaya ang sumunod ay ang serbisyo na ng punerarya. At dahil sa napakainit nga ng panahon, minabuti ko na 3 hanggang 4 na araw lamang ang burol. Ang pinagkaabalahan na sumunod ay ang pagpili ng kabaong. Ang pinakita agad at piniresyohan ng ahente sa amin ay 150,000 pesos. Iyon daw ay metal at kasama na ang serbisyo at bulaklak. Sabi ko, ang mahal naman. Inalok ako muli ng mas mura, 100,000 daw. Kasama na ang service at ang bulaklak at iba pa. Metal pa rin daw at kulay puti na kabaong. Sabi ko, wala akong 100,000. Yung 50,000 lang pababa, yung mura lang na kulay puting ataol dahil 3 araw lang naman ang burol. Ang sagot sa akin ng ahente ay, heto, 50,000. Kahoy na lang. Kasama daw ang funeral service pero kami na ang bibili ng kandila, bulaklak at iba pa. Ang sabi ko, sige, kami na lang ang bibili ng bulaklak. Isa-isa na lang ang pag-aasikaso na gagawin namin depende sa kakayanin ng mga kapamilya namin na mag-aasikaso at depende na din sa budget na nakahanda. Maliit lang kami na pamilya. Mga sakitin pa. Mahihina ang mga kapamilya ko. At yung iba naman ay mga kabataan pa at walang kamalayan at karanasan sa ganitong sitwasyon. Kaya inalala ko din ang kanilang mga kalusugan at kalagayan sa buhay. At dahil nasa syudad ng lokasyon namin sa Luzon, ay hindi na uso masyado ang bayanihan o libreng serbisyo. Sino naman ang magseserbisyo ng libre sa hirap ng buhay ngayon? Napakainit pa. Ayaw nga halos magsilabas ng mga nakikiramay at makikipaglibing dahil nakakahilo daw ang init sa loob at labas ng bahay. Baka yung mga tutulong ay magkasakit pa, dumoble pa ang problema.
At dahil nga napakainit at iniisip ko din ang seguridad ng pamilya at nakikiramay sa burol, minabuti ko sa isang pribadong kapilya isagawa ito. Ang sumunod na gastos ay kung magkano ang bayad sa aircon chapel na pagbuburulan. 7,000 kada araw. Pero may discount yon dahil sa senior citizen. Sige, para yung makikiramay at yung kapamilya ay hindi naman masyadong maiinitan. Mas mainam sana sa sariling tahanan maglamay kasi mas matipid. Pero hindi ako makasiguro ng kapayapaan sa lamay kasi pati mga kriminal, palaboy, mga adik at mga may kapansanan sa pag-iisip ay naandoon din sa kalsada. At nakakatakot kung isa o dalawang pamilya lang ang gising na nagbabantay sa magdamag at biglang may pumasok na hindi naman inaasahan. Naranasan ko na takutin, gulatin, nakawan, limusan at sinira pa yung listahan ng nakiramay. Kami pa ang pinaaalalahanan na kami ang makikisama sa mga ito. Di ang nangyari, mas nadagdagan pa ang mga alalahanin ko imbis na makapagluksa na lamang sana ng tahimik sa aming tahanan. At dahil walang bulaklak, yung kabaong at service na pinili namin, ay 15,000 ang inabot ng paayos ng bulaklak na yung punerarya din na yun ang gumawa. Di 600 na lang na kandila ang dagdag gastos namin sa funeral service. Ang sumunod ay ang mga gasto sa pagpaparehistro ng mga dokumento sa munisipyo at sa paglilibingan. At dahil sa mga napagkasunduan na namin sa aming pamilya na ililipat at pagsasama-samahin na ang mga iba pa naming kapamilya na yumao sa isang libingan sa pribado Memorial Park, ay nagbayad ako ng 21,500 para maisaayos ito, bukod pa ang bayad sa serbisyo ng taga-pampublikong sementeryo. Sa ngalan naman ng nakiramay, ay lubos kaming natuwa at nagpapasalamat sa ipinamalas na malasakit sa aming pamilya ng yumao. Hindi man marami ang nakarating, naiintindihan naman namin. At para komportable ang lahat, ay nagpapakater na lang kami ng pagkain. Minsan nagpapaluto sa kamag-anak o di kaya ay umo-order sa ready-to-cook restaurant. Mabuti na lang madami ng restaurant o mga karinderya na natanggap ng paluto na bila-bilaong pansit, puto, ulam at iba pa, kaya may dumarating na lang na pagkain sa almusal, tanghalian, merienda, hapunan at buong magdamag. Dahil ang burol ay hindi sa bahay isinagawa, pati yung mga nakikiramay, magdarasal ng pasyam ay ipinaservice ko na din. Pati na rin sa araw ng libing, libre na rin ang sasakyan, aircon din, pati pagkain at inumin. Kasi nga baka may himatayin sa paglalakad na kapamilya at mga nakikipaglibing. Kasagsagan ng alas 3 ng hapon, talaga naman halos 49 degrees ang init ng araw sa labas, ayon sa thermometer. Yung ibang nakikipaglibing, naka-shorts at naka-tsinelas na lang kasi nga daw sobrang init, lalo na yung mga bata. At yung iba nga, hindi na nga lumabas ng mga sasakyan pagdating sa Memorial Park. Pero napakaganda pa rin ng libing kasi nandun yung mga sundalo ng panghimpapawid ng bansa. Nagbigay-pugay sila sa yumao nilang kasamahan na veterano ng digmaan. Hinatid nila hanggang sa huling hantungan bago nagpaalam sa aming pamilya. Hindi biro ang gasto sa pagpapalibing ngayong 2024, kaya kailangan talaga ay mapaghandaan ang mga ganitong mga pangyayari na posibleng mangyari sa ating pamumuhay. Kaunti man o maliit, pag-ipunan natin. Paghandaan natin para sa kapayapaan at kaginhawahan ng buong pamilya. Sa buhay, kailangan paghandaan ang mga hindi inaasahan. Oo nga, at may mga benepisyong darating pagkatapos ng lamay at libing. Pambayad sa pinagkagastusan. Subalit iba pa rin ang may plano. Ang may kahandaan para ang panahon ng kapighatian ay nakalaan na lamang para sa alaala ng kapamilyang pumanaw. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli dito sa inyong Lakbay Buhay Channel.